paglapit sa Diyos. Ang nakakalungkot, kaninong Diyos? Di po ba? Marugdib din silang nananalangin, pero kanino sila nananalangin? Kanino sila nagtitiwala at kung kanino sila lumalapit? Kaya ang nakakalungkot, maraming tao ang nabibigo kasi iba yung kanilang pinagkakatiwalaan. At itong si Nehemiah, sigurado siya Diyos ng kalangitan. Nasusundan. Bakit mahalaga yun? So sa verse na pinag-aralan natin, makikita natin dito yung napaka-essential sa leadership yung pananalangin. Kaya nga may kasabihan, if your vision is so big that only God can accomplish it, then obviously must pray. Kung meron kang vision na sa palagay mo ay napakalaki na tanging ang Diyos lamang ang makakapagtagumpay noon o makaka-accomplish, kinakailangan mong manalangin. Pero, sabi nga rito, if prayer isn't absolutely necessary to accomplish your vision, your goal isn't big enough. So kung yung vision mo, hindi ka na nagpipray, ibig sabihin yung vision mo na pinaniniwalaan mo, hindi yan ganun kalaki. Kasi kung malaki yan, nasa palagay mo, Diyos lang ang makakapag-solusyon dyan, requirement yung panalangin, talagang essential yung, obviously, hindi mo na kinakailangan mag-isip pa kung magnanalangin ba ako o hindi. Kasi nakita natin sa buhay ni Nehemiah, yung vision niya, dahil alam niyang ang Diyos lang ang makakatugon nun, yung panalangin ng kanya nagiging tugon. Ang nakakalungkot tayo, di ba? Hindi na nga natin nagagawang ikonsulta man lang sa Panginoon yung ating mga pinalalagyan sa buhay. Kaya nakakalungkot, doon tayo bumabagsak, nasusundan. So kung malaki ang iyong adikain sa buhay, ang iyong pananaw na tanging ang Diyos lamang makagagawa o makakapag-solusyon yun, obvious na kinakailangan natin mag-pray lalo sa Panginoon. Diba? Halimbawa, kung may mabigat tayong problema, na sa tingin mo, Diyos lang talaga ang makakapagbigay ng solusyon, prayer na yan. Pero, kung hindi ka nagpipray sa harap ng mga problema, hindi problema yan. Kasi hindi ganun kalaki yung problema mo kasi hindi mo pinagkakatiwala sa Diyos Hindi po ba? Yun yung nakakalungkot sa atin kasi marami tayong mga problema, hindi natin isinasanggo o dinudulog sa Panginoon. Kaya, anong nangyayari? Tayo ay laging talunan. Lumalabas na nanalangin si Nehemiah sa Diyos, sabi nga ng scholar, umabot daw ng halos 4 na buwan bago siya kumilos at gumawa ng hakbang. Yung pananalangin niya sa Diyos, simula nung marinig niya yung balita, mga 4 months daw yun na nagpipray si Nehemiah. Idinudulog niya sa Diyos, Panginoon, tulungan mo ako sa sitwasyon ng kalagayan ng bansa namin. Mga halos 4 months daw, sabi ng scholar, mga Bible scholar. So it took, pero ito naman, pagkatapos magsimula siyang gumawa sa pagtatayo ng mga pader, after naman nung 4 months na yon, it took only 52 days to finish the job. Inapakiplas mo nga rito yung Jerusalem nung that time ni Nehemiah. Ayan. Yan yung halos Jerusalem Wall na binild ni Nehemiah. Siguro yun yung malaki doon, yun yung sahari. Mga ganun tumira roon. Yan. Para magawa mo yan, bigla ko naisip siguro kung yung mga contractor natin sa Pilipinas, yung mga DPWH, kagaya ni Nehemiah, 52 days natapos. Baka yung 52 days na yan, nandun pa lang sa unang buhos. Nasusundan ba? Hindi, totoo. Para matapos mo yung wall na yan ng buong Jerusalem, yung siguro yung temple, yung kulay blue, matapos mo yan ng 52 days, hindi ba tamang pagkilos ng Diyos yan? Matatawag mo? Ito. Alam niyo po, dinala ni Nehemiah, mababasa yan sa Nehemiah chapter 6 verse 15 to 16. Yung 52 days lang nila natapos yan. Pero pag-aaralan din natin yan sa mga next na pag-aaral natin. So, alam niyo po, dinala ni Nehemiah sa Diyos yung pain at yung sakit at stress sa pamamagitan ng pananalangin. At mukhang ipinaubaya niya ito sa Diyos. Kasi kung sa Kanya lang, ang hirap para matapos mo yan, na wala kang mga gamit, wala kang mga resources, hindi mo malubos maisip kung paano mo maipapatapos siya na daang-daang taon na ang lumipas. So yun. So yung stress niya, idinaan niya sa pananalangin. Ang maganda sa prayer, alam niyo po mga kapatid, prayer will relieve your stress.
kapag tayo ay nananalangin sa Panginoon, yung stress natin sa buhay, nare-relieve, nawawala. Sino sa inyo naka-experience ito na problemado sa buhay na talagang hindi niya alam ang solusyon, pero nung manalangin siya, gumaang yung bagamat andyan ang problema, hindi ko sinasabi pag nag-pray tayo sa Panginoon, instantly mawawala ang problema. Alam niyo po, ang kagandahan sa prayer, imagine niyo, kung meron tayong malaking problemang dinadala o kinakaharap, siyempre, isip tayo ng isip. Paano ba natin susolusyonan? Paano ba natin magagawa ng solusyon? So, ang nangyayari, hindi na tayo nakakatulog, hindi na tayo nakakakain, hindi na tayo nakakapag-isip ng tama. Tanong, nakakatulong ba yun sa atin? Di ba lalo pa nga tayong nagkakawin ng windang? Kasi nga, sa kakaisip natin ng stress natin, ng mga problema natin. So, wala kang dala physically, pero bigat na bigat kasi dinadala nating stress na susundan. Alam niyo yun, yung makita mo pa lang yung tao, ano to? Kaya isang ano ng mga Kristiyano daw para bang walang problema. Bakit? Kasi yung stress natin, binibigay natin sa Panginoon. Di po ba? Yun yung kaibahan. So, ang nakakalungkot, bakit maraming mga Kristiyano parang stress pa din? Kasi nga, matapos nating ipag-pray sa Panginoon, Panginoon, binibigay ko po sa iyo itong problemang ito. Amen. Tapos, kinuha mo ulit. Bakit? Kasi nag-alala ka ulit. Di ba? Nasusundan. Kasi kung ibinigay mo na sa Panginoon, pinagkatiwala mo na yun sa Kanya. Alam mo, yun yung ginawa ni Nehemiah. Kasi unang-unang wala naman siyang magagawa doon sa sitwasyon. Hindi niya kaya yan. Panginoon, tulungan mo po ako. Kayo na pong bahala. Siguro nakikita ko sa panalangin ni Nehemiah at that time, Panginoon, kung ako lang talaga, hindi ko alam kung anong sisimulan dyan, kung anong uunahin, kung anong uhulihin. Kasi, ang hirap. Siguro, binigay niya lahat sa Lord. Nung nabigatan si Lord, okay, ako na bahala. Ang kulit mo. Parang gano'n. Parang ginano ko lang. So, alam niyo po, gumagaan ang ating kalooban. Bakit? Kasi yung pagkakaalam mo, na batid ng Diyos yung sitwasyon mo, sa isang Kristiyano, okay na yun eh. Kasi alam na ng Lord, yung kinalalagyan mo, at bilang magulang niya, siya na bahala. Di ba? Minsan tayo, ako, magulang din naman. Pag may problema yung anak mo, hindi lang alam ng anak mo, kung saan mo kukuhanin yung mga hinihingi niya. Ano ka, magician? Pero yung sa anak mo, panatag siya dahil nakapagsabi na siya na, di ba? Nasusundan bilang mga magulang, di ba? Yung mga anak natin, yung mga pagsabi sa magulang, kampante na, di ba? Basayan sila. How much more yung Diyos natin na hindi na tayo pababayaan at saka iiwanan na nung masabi natin yung kabigatan natin sa Kanya, siya na walang imposible sa Kanya na yung mga dinadala natin, nang sabihin natin sa Kanya, siya nang bahala. At ito yung ginawa ni Nehemiah. Kaya nawala yung stress niya nang ipagkatiwala niya sa Diyos yung mga problema niya. Nakakalungkot, marami sa ating mga Kristiyano, hindi nawawala yung stress kasi after nating ibigay sa Diyos, kinukuha ulit natin sa pamamagitan muli ng ating pag-aalala. Sabi nga ng Bible, kahit mag-alala ka na mag-alala, may nabago ba? Di ba? Wala. May mababago ba yung sobra natin pag-aalala? Wala. Ipagpanalangin natin sa Diyos yung ating mga pangangailangan. Amen po ba? So yung assurance mo na alam ng Diyos yung kilalagayan mo, sapat na yon, di po ba? At yun yung magbibigay sa mga mananampalataya ng assurance, ng kapayapaan, na yung simpleng pagkakabatid pa lang ng Diyos yung sitwasyon mo, sapat na para magkaroon ka ng kapayapaan. So, nakakalungkot, sabi nga sa inyo kanina, yun yung, doon tayo madalas na nagkukulang, na bawat isa sa atin may mga problema pinagdadaanan at hindi naman tayo exempted lahat doon. So, sabi nga ng madalas na sinasabi rito, di ba? Why worry when you can pray? And why pray when you are still worrying? Di ba? Bakit ka pa nag-pray ng pray? Kung worry ka naman ng worry, di mo ka na lang mag-pray. Kasi wala rin naman pala, nagpipray ka nga. Kaya ka nga nagpipray kasi nagtitiwala ka sa Diyos na pinagkakatiwalaan mo. Tatalakayin natin yan tumimia. So, alam nyo po, maaring subukan nating maalis yung stress natin sa pamamagitan ng paglilibang sa sarili. Panunood ng mga entertainment para makalimutan natin yung mga problema natin. Pero alam nyo po, yung mga bagay na ngayon, dinadivert lang yung isip natin. Kumbaga ba, yung attention natin, inaalis lang dun sa pansamantalang problema. Pero, hindi pa rin ito makapagbibigay sa atin ng solusyon. Kaya nga, sa pananalangin, ang pagbibigay natin sa ating Panginoon ng ating mga alalahanin sa buhay,
yun talaga yung makapagbibigay sa atin ng solusyon. Nasusundan ba? Ito yung nangyari kay Nehemiah kasi kung sa kanya, apakabigat ng problemang yan. Milyon ang halaga niyan kung dito sa Pilipinas. Kasi 52 days, kukontratahin mo yung ganyan kalaki. Baka nasa Olam Gate ka lang, ilang milyon na yan, di ba? Nakakalungkot, no? Sana puro Nehemiah nasa gobyerno natin. Ang dami siguro project na tatapos lang, wala pang isang buwan. Kasi isang kalsada lang na gano'n, ilang buwan na yung ginagawa. Tapos, hindi naman sa pag-ano, naisip ko lang. So, sabi nga ng Isaiah chapter 40 verse 31, ang pananalangin ang makapagbibigay sa atin ng kalakasan kung matyaga tayong naghihintay sa Panginoon. Ito yung ginawa kasi ni Nehemiah. Nagtyaga sa pananalangin, nagtyaga sa katugunan ng Panginoon. Sabi nga na Isaiah chapter 40 verse 31, those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagle. They will run and not grow weary, and they will walk and not faint. So sabi ni Nehemiah sa prayer niya, dumadalangin ako sa Diyos ng kalangitan. So ipinapakita dito yung kanyang pagpapakumbaba at pagkaunawa na merong Diyos sa langit. Na ang Diyos lamang ang higit na makagagawa ng mga bagay at kinilalan mismo ni Nehemiah kung sino yung Diyos na binabanggit sa kanyang sinabi. So, sabi niya, ang Diyos sa kalangitan, dakilang Diyos, tapat, Diyos na tumutupad sa mga pangako. Tanong ko sa inyo, bakit mahalaga at papaano nakakaapekto sa ating mga mananampalataya yung ating kaalaman at pananaw tungkol sa Diyos? Bakit mahalaga yung nakilala mo ang Diyos pag ikaw ay nananalangin? Alam niyo po, mapakalaking epekto sa mga mananampalataya sa paraan ng kanilang pakikipag-ugnayan sa Diyos kung gaano mo siya kakilala. Kasi, bakit ko sinabi? Kasi doon magdedepende yung pagtitiwala at paglapit mo sa Kanya. Halimbawa, kung ang kilala mong ang Diyos ay galit. Di parang sa magulang yan, di ba? Yung paraan ng pakikipag-communicate mo sa magulang, kung alam mong ang magulang mo ay yung, sabi kayo na, yung mahigpit. Siyempre, magiging, pino ka rin sa pag-approach din, hindi ka basta-basta, Kaya nga itong si Nehemiah, inano niya kagad yung pagkakilala niya sa Diyos. Dakilang Diyos, tapat, Diyos na tumutupad sa kanyang mga pangako. Kasi, alam niya yung lalapitan niya, tapat sa kanyang mga sinasabi. At kapag siya ay lumapit, according doon sa kanyang pagkakilala sa Diyos, tama yung pakikitungo niya sa Panginoon. Nasusundan. Naintindihan ba yung gusto kong i-drive? Napakahalaga yung pagkakilala at pananaw natin sa pagkakilala sa Panginoon. Kasi doon magdedepende yung pagtitiwalang ibibigay natin sa Kanya. So kung di mo siya kilala, hindi ka magpipray sa Kanya. Diba? Kasi hindi mo naman kilala yung pinagpiprayan mo. Yung nakakalungkot sa maraming tao kasi hindi nila gaanong kakilala yung Diyos na kanilang pinagpiprayan. Pero kung alam mo at kilala mo kung ano yung kaya niyang magawa sa buhay mo, di ba hindi ka titigil hanggat hindi tumugon yung panalangin mo sa hiningi mo? Ganyan yung ginawa ni Nehemiah. So sabi niya, Diyos na tumutupad ng mga pangako. Bigla ko naalala yung 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Ito nga yung promises ng Lord. If my people will humble themselves and pray, I will hear from heaven, and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sins and I will heal their land. So sabi nga sa Tagalog niya kanina yung binasa natin, kung ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, kasi na sila sa time na talagang, na sila lugmok na sila doon sa kanilang sitwasyon na ang tanging magiging solusyon na lamang para sila ay makaahon ay manumbalik sa Diyos. Alam niyo po sa ating mga buhay, minsan may mga pagkakataon na talagang wala na tayo ibang mapupuntahan kasi lugmok na tayo sa mga sitwasyon nating kinakarap, mga problema, kabiguan, o anumang sitwasyon na yan, na ang tanging solusyon na lang talaga natin, magpakumbaba tayo sa Panginoon, hanapin siya, at syempre, talikuran natin yung masama nating ginagawa kasi kung magpapakumbaba ka nga, nagpapatuloy ka naman sa ginagawa mong kasalanan, hindi pa rin solusyon yan. Kaya nga sabi ng Panginoon, tatalikdan mo yung kanyang kasamaan, doon pa lamang tayo diringgin ng ating Panginoon. At doon pa lamang tayo papatawarin sa lahat ng ating kasalanan. Hindi yung automatic na nagpakumbaba ka nga ngayon, pero bukas na lang ulit.
Di ba? Kasi nagbalik ka rin sa dati mong ginagawa. So, doon pa lamang ibabalik sa atin ng Panginoon ng lupain at katiwasayan at kasaganaang ipinapangako niya sa atin. So, ito yung mga dahilan kung bakit napakahalaga sa mga Israelites yung templo ng Diyos. Kasi nga, yung Jerusalem, ito yung itinalaga ng Lord na lugar kung saan namamalagi ang kanyang pangalan at pinapahalagahan ito ng Panginoon at minamahal. Kaya nga itong si Nehemiah, tama yung prayer niya eh. Tama yung desire niya na ma-rebuild yung wall of Jerusalem. Kasi nga, yung time na yun, ito yung nais ng Panginoon na silang lahat ng mga Israelites ay manumbalik sa Panginoon. Kasi kung sila doon ay mananalangin, lahat ng panalangin nila ay tutugunin ng Panginoon kasi tama yung kanilang prayer. No wonder, ganun ka-special sa Diyos yung lugar na yun, yung templo nga ng Jerusalem. Bagamat sa panahon natin ngayon, sabi ko sa inyo, nilipat na ng Diyos yung templo ng Jerusalem sa puso ng bawat mananampalataya. Nasusundan. Sabi nga rito, isa sa pinaka mapapansin natin dito sa prayer ni Nehemiah. Overtime po tayo konti. Saglit lang. Tatapusin ko po ito. Pati na lang. So, pansinin natin, di ba, sa prayer niya, sabi niya, nagkasala po kami, pati ang aming mga ninuno. Anong ipinapahayag nito kay Nehemiah? Alam niyo po, inamin niya na nagkasala sila at ang buong bayan ng Israel. Bigla ko naisip, kung titingnan mo naman itong si Nehemiah, di ba? Maka-Diyos itong si Nehemiah eh, di ba? Kasi lumalapit na nagpipraise sa Panginoon. Maaring hindi naman talaga siya dahilan o yung naging sanhi ng pagkakasala ng kanilang bayang Israel. Pero, sa panalangin niya, nagkasala po kami at ang aming mga ninuno. Di po ba? Pero, makikita natin dito yung pakikiisa niya doon sa mga kababayan niya, na yung kasalanan ng kanyang mga magulang, kasalanan ng kanyang mga kababayan, kasalanan din niya. Hindi siya naging righteous. Kung makaba, ibinilang niya yung kanyang sarili doon sa mga kababayan niya na nagkasala sa Panginoon. So, hindi niya in-exempt ang sarili niya, bagkus sa paglapit niya sa Panginoon, nagpakumbaba siyang humingi ng kapatawaran para sa lahat ng kanilang mga kasalanan. So, hindi niya sinisi kasi po yung mga ninuno kong mga, yung 4 na salinlahi na nauna po sa akin, at titigas po talaga ng ulo, Lord, patawarin niyo po sila. Sa palagay niyo kaya, righteous ito si Nehemiah. Di ba? Parang nasusundan po ba yung gusto kong i-drive? So tayo rin naman di ba, tayo mga Kristiyano rin naman, hindi rin naman tayo exempted sa ganito kasi tayo rin naman ay namumuhay sa mundong ito na makasalanang lipunan at hindi rin naman tayo exempted. In fact, tayo rin ay nagkakasala sa harapan ng Panginoon. Minsan kasi sa pananalangin natin, parang lumalabas tayo lang yung holy. Tayo lang yung, pag nagpipray tayo sa Panginoon. Kaya minsan, siguro, effective pa si prayer niya kasi nakiisa sa pinapanalangin niya. Minsan nagpe-pray, Lord, patawarin niyo po yung nanay ko, makasalanan po siya. Patawarin niyo po itong aking asawa o kaya yung aking mga anak ko, titigas po ng ulo ng mga yan. Kung kung i-ano mo yung guide ng panalangin ni Nehemiah, nakikiisa doon sa pinapanalangin niya, hindi siya nagpakitang malinis siya sa harapan ng Panginoon. Kung nakibahagi siya doon sa pagkakasala ng kanyang mga kababayan. Kaya yun din na naging dahilan para dingin sila ng Panginoon. Kasi in fact, lahat naman tayo ay makasalanan, nasusundan. So, bagamat siyempre tayo ay nagsisikap na lumapit sa Panginoon. So, matuto tayong manalangin, gaya ni Nehemiah, na bagamat siya ay nagsisikap na lumapit sa Diyos, ngunit nakikisa siya sa paghingi ng kapatawaran at para sa kanyang mga kababayan. So, malapit na. Kumbaga ibinibilang niya yung sarili niya na guilty rin sa kasalanan ng kababayan niya na kumbaga siya yung naging tagapamagitan sa Diyos at saka sa mga kababayan niya. So, in behalf sa kanyang pamilya at saka sa kanyang mga kababayan. So, sa aking pananaw, maging mapagpumbaba tayong lumapit sa Lord, idulog natin sa Kanya yung mga kalagayan ng ating mga mahal sa buhay at humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Kasi minsan yun nakakalungkot sa pagdulog natin sa Panginoon, parang ang tingin natin tayo lang yung hindi nagkasala at yung mga ipinagpipray natin, yun yung talagang kailangan ng kapatawaran. In fact, tayong lahat ay nangangailangan ng habag at awa ng ating Panginoon. Yun lang yung gusto kong i-drive dito. So, sa kanyang pananalangin sa Diyos, naalala ni Nehemiah yung pangako ng Diyos sa verse 8 at saka verse 9. Naku, 2 verse na lang, bear with me po. Sa verse 8 at saka verse 9,
Sinabi niya rito sa kanya, kung kayo'y tatalikod sa akin, papangalatin ko kayo sa gitna ng mga bansa. Subalit kung manunumbali kayo at tutupad sa aking mga utos, kahit saan kayo mapadpad, titipunin ko kayong muli, dadalhin ko kayo sa lupaing inihanda ko para sa inyo, at ako ay sa inyo. Alam niyo po, sa kanyang pananalangin sa Diyos, naalala ni Nehemiah yung mga promises ng Panginoon. Alam niyo po, napakaganda bilang mga mananampalataya, alam natin yung pangako ng Panginoon. Kasi sa pananalangin natin, makakatulong yun sa atin para makapanalangin tayo kung ano yung kalooban ng Lord. Di po ba? So, dito makikita natin na may kaugnayan ng kanyang pananalangin at pagsunod sa Diyos na nagpipray siya according sa will of Lord. So, this is the confidence, sabi nga ng 1 John chapter 5 verse 14, this is the confidence we have in approaching God that if we ask anything according to His will, He hear us. Kasi ang kalooban naman ng Panginoon, di ba sabi ng verse 8, sabi niya, siguro pinaalala niya, Panginoon, di ba sabi mo sa iyong mga pangako, na kung kami po ay susuway, papangalatin mo kami. Panginoon, nakapangalat na kami. Ngayon po, ito po yung time na nagpapakumbaba kaming lumalapit sa inyo, patawaran niyo po kami. Sa palagay niyo, diringgin ng Diyos yung panalangin niya? Siya rin mismo ang nagsabi ng saltang yon. Alam niyo po, marami sa atin, di natin na ano yung kalooban ng Panginoon. Kasi, minsan nagpipray tayo, taliwas doon sa promises na ibinigay sa atin ng Panginoon. Di po ba? Yun yung siguro yung magandang makita natin kay Nehemiah. So, mapapansin natin, sa verse 11, tapusin na natin to. Mapapansin natin na humiling si Nehemiah ng isang bagay sa kanyang panalangin. Sabi ng verse 11, babasahin ko po O Yahweh, dinggin ninyo ang dalangin namin, kaming inyong lingkod na nagdanais na magparangal sa inyo. So, ang dalangin niya, Panginoon, dinggin mo po yung prayer namin. Ang reason kung bakit kami nagnanalangin sa iyo, para kayo po ay maparangalan. To give glory sa inyo. Yun yung una. Pangalawa, papagtagumpayin po ninyo ang aking lakad ngayon at loobin po ninyong kahabagan ako ng hari. So, after niyang manalangin, Lord, nagpipray ako sa inyo, ang reason ng panalangin ko, hindi para kung ano pa man, hindi para ako maging bida-bida dito na kapag napagawa ko yung Jerusalem. Ako yung leader dito. Huyo kayo, ako yung presidente dito, di ba? Minsan may mga tao ganun na kapag naka-accomplish sa isang bagay, nasa kanya lahat ng credit. Pero sabi niya, Lord, tulungan niyo po ako sa to. Ang reason ko hindi para sa akin, sariling kapakanan, kundi para ang glory, ang inyo pong parangal, nasa inyo po, Panginoon. Tapos sabi niya sa ikalawang bahagi, na papagtagumpayin niyo po kung ngayon. Kasi after ko pong mag-pray sa inyo, Panginoon, pupunta na po ako sa hari at sasabihin ko po yung ang plano. So, tingnan natin kung ano yung matututunan na natin dito. So, sabi ng verse 11, papagtagumpayin po ninyo ang aking lakad ngayon at loobin po ninyong kahabagan ako ng hari. Alam niyo po, kailangan ni Nehemiah ang tulong ng hari dahil nakahanda siyang kumilos pagkatapos niyang manalangin. Kasi kahit anong gawing plano niya, kung paglapit niya sa hari, bagsak kagad siya, wala lahat yung pinagpipray niya. Pero dahil nga sabi ko sa inyo kanina pa, yung pinagpipray niya sa Panginoon ay kalooban ng Lord. Kaya nga sa nandoon, sa specific na mission na yon, nasusundan. Alam niyang kailangan sa mga Israelita bilang tagapanguna. Kasi kung wala siya, hindi niya mapapangunahan yung mga Israelita kasi sa kanya binigay ng Lord yung burden, yung desire at saka yung vision kung paano mag-rebuild ang Jerusalem. So alam niyo po, may matututunan tayo dito kay Nehemiah. Kasi alam niyo po, ang ibang tao nananalangin, pero after manalangin, hindi na kumikilos. Pero may mga tao naman na kumikilos nang hindi na nanalangin. Di ba? Pero itong si Nehemiah, nananalangin siya at after niya manalangin, siya ay kumilos na. May kaibahan ba yon? Kayo na po yung magsabi. Alam niyo po, napakaraming mga halimbawa na maaari nating matutunan kay Nehemiah, especially sa paraan ng kanyang pananalangin. Una, kinilala niya ang katangian ng Diyos. Dahil kilala ang Diyos, nagpuri siya, sumamba siya sa Panginoon. So, ikalawa, nagpahayag siya ng kanyang mga kasalanan. Patawarin mo po kami, hindi tayo po pwedeng sumamba sa Panginoon, after natin sumamba sa Diyos, na mananatili sa atin yung kasalanan na ginagawa natin sa ating buhay. Tapos, after niyang humingi ng tawad sa Panginoon, ipinahayag niya ang kanyang kasalanan,
yung kanyang pananalig at pagtitiwala sa Panginoon, ipinahayag niya sa pamamagitan ng mga pangako na ibigay sa kanya ng Panginoon. Ipinalangin niya, sinabi niya sa Panginoon, ito po yung mga pangako niyo sa amin na kung kami po ay magpapakumbaba, lalapit sa iyo, hanapin ka namin, tatalikdan namin ang kasalanan namin. Muli niyo pong i-restore ang aming bayan. So, parang doon pa lang, nirepress niya yung mga promises ng Panginoon na kalooban niya. Tapos, hindi lamang yung sarili niya ang ipinalangin niya, kundi maging yung kanyang kapwa. So, yan yung madalas na pag-aaralan natin, ano ba yung prayer na dapat ginagawa natin. So, pinagpipray niya yung kalooban ng Panginoon. Kaya siguro sa aking personal na natutunan dito sa pag-aaral na ito, dito natin siguro yung kamusta na ba yung aking buhay pananalangin? Kasi si Nehemiah dito, siguro minsan marami rin tayong kinakaharap, pero kamusta ba yung prayer life natin? Kasi minsan, di ba, nung malapit lang tayo sa Diyos, pagka napakarami na tayong mga problemang kinakaharap. Pero pagka nasa maganda na tayong sitwasyon, kalalagayan, iba na rin yung ating buhay pananalangin. So, gano'n na kalalim at kataimtim yung ating pananalangin. Sabi nga ng pag-aaral natin kagabi sa youth Bible study, kung sino may yung nakating kagabi. So, yung ating pananampalataya sa Diyos ay patuloy na nag-uugat. Dapat ganun yung buhay pananampalataya natin bilang mga mananampalataya na habang dapat lalong tumatagal, doon dapat nag-uugat yung ating pagtitiwala, pananampalataya sa ating Panginoon. Habang tayo tumatagal, lalo tayong nagmamature bilang mga Kristiyano. Nagiging deeply rooted na tayo sa kanyang salita na ang bunga, di po ba, lumalago, nagkakaroon na tayo ng tangkay, tumutubo na tayo, nagsasanga, at in the end, nagbubunga. Yun naman ang ultimate goal natin bilang mga mananampalataya sa Panginoon. Tayo ay hindi lamang basta mag-deeply rooted, tumubo, magkasanga, at in the end, ang hinahanap ng Panginoon yung bunga sa atin. So alam niyo po, napakaraming katangian si Nehemiah na dapat din nating maging atin upang maging mabuting leader tayo. Huwag na kayong kumontra, lahat tayo leader. Kaya be Nehemiah. Kasi nga, lahat tayo ay leader sa paningin ng Panginoon kung ikaw ay isang Kristiyano. So, unang naging katangian niya ay mapanalanginin. Kinikilala niya ang Diyos sa lahat ng nangyayari. At dagdag pa rito, hindi siya kumikilos nang hindi nananalangin at hindi siya nananalangin nang hindi siya kumikilos. So, siguro ito yung naging magandang paalala sa akin sa personal kong pag-aaral kay Nehemiah na paano ba tayo lumapit sa Panginoon na hindi lamang tayo gumagawa ng mga ginagawa natin, kundi dapat pinasanggunin natin sa ating Panginoon. So, nawa sa umagang ito, marami tayong napulot na aral kay Nehemiah. Kaya purihin po ang Panginoon at pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. So, next time po, i-continue natin kung ano bang nangyari kay Nehemiah. Kasi magandang pag-aralan natin na ano nga ba nangyari doon after niya makausap yung hari. Okay, purihin po ang Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Salamat po.